What's up mga kaliwas? Kamusta sa inyong lahat? At welcome ulit sa aking channel. Magbibigay lang tayo ng konting tips sa pag-aalaga ng mga inahing baboy. Actually, ito based lang to sa aking experience dito sa pag-aalaga ng mga inahing baboy. Actually, ito pangatlong inahin na to itong naalagaan ko. So, nakikita nyo naman yun sa mga previous vlog ko, meron tayo naalagaan na dalawa, ito pangatlo na to. So, ayun nga pala, bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag mo nang kalimutan na i-click yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos and vlog na i-upload ko. And pahingi na rin ako ng isang like. Ayun, unang tip nga pala sa pag-aalaga ng inahin, kailangan unang-una sa lahat meron kayo logbook. Doon nyo i-record lahat yung mga nangyayari dito nga pala sa mga alaga nyong inahin. So, importante yan, kahit ano naman baboy na alaga nyo, mapa-inahin yan or hindi inahin or yung mga patining, lagi kayong kailangan may logbook. So doon nyo isusulat lahat ng mga pangyayari doon sa mga alaga nyong baboy, like kung kailan sila naturukan, kung kailan sila nasaksakan ng insemination, kung anong date, at kung magkano yung gastos nyo. Always lagi na mayroon kayong logbook sa tabi ninyo para doon nyo i-record lahat yung kahit mga gastos din para nalalaman nyo kung magkano yung nilalabas nyo rin pera sa mga alaga yung baboy. At pati na rin yung mga gastos puhunan. Ayan. Susunod natin yung pagkain natin sa mga alaga nating baboy. So, ito ngayon, share ko lang din sa inyo, itong experience ko dito, yan, lalo na inahin. So, nagsimula tayo, pagkatapos natin masaksakan sila ng AI, so magbibilang tayo ng 100 days to 104 days. So, yung ipapakain natin sa kanila, is yung broodsaw. So, magmula doon sa start nung na-inik siya na AI siya o nabulog siya, mag-start kayo magpakain ng broodsaw hanggang sa mag 100 days or 104 days. So, yun yung payo sa akin nung mga nagtitinda ng feeds or nag-aalaga po, pati yung technician. So, after ng 104 days, and susunod is yung lactation. So, hindi pa naman natin mapapakain kagad ng feeds yung mga pig. So, dedede pa dito sa nanay nila. So, ayan. Yun yung isa pa sa yung lactation. So, ayun lang yung isa pa sa may share ko, lalo pagdating sa pagkain na mga alaga nating baboy. Ayun, yun lang yung simpleng tips lang natin na may bibigay ko, na may share ko sa inyo dito sa video na to. And based na rin to sa aking experience dito sa pag-aalaga. So, ito nga pala, magbibigay na rin pala ako ng update kung ano nga pala nangyari kay Madonna. Actually, nasa lactation period na yung lactation feeds na yung pinapakain ko sa kanya. Malapit na siya mga anak. So, inaantay na natin kung kailan siya magle-labor. So, siguro itong week na to or sa next week, mga anak na tong alaga nating baboy. Ayan. Naglalambing. Naglalambing yung baboy. So, actually, katapos ko lang sila pakainin lahat. So, yun sa nga pala, yung bago kong makalimutan, isa pa pala sa pahabol ko nga pala, pagdating nga pala sa pagpapakain ng feeds, sundin nyo pa rin yung feeding guide or magtanong kayo sa mga technician na nakakaalam ng pakain sa mga alaga ng baboy para hindi nyo masobrahan. Kasi, actually, bawal masobrahan ng pakain dito kasi baka mahirapan mga anak. Yan yung isa sa mga advice din sa akin ng technician, tsaka yung mga binibilihan ko ng feeds. So ayan, ang laki na ng niya ng tiyan niya. Lambing. Pakita ko na sa inyo itsura ng tiyan, yung tiyan niya. Ayun nga pala, shoutout nga pala doon sa nakabili ko nung native ko nung nakaraan. Popost ko dito sa screen yung comment niya doon sa nabili niyang native ko na baboy. Kasi ang alam nila kasi matapang kasi ang mga native pagkain na alagaan. Ayun, mas gusto daw na hinihimas daw yung ulo. So ayun, shoutout na pala ulit doon sa nakabili dati nung native ko na baboy. Ayan, malambing yun. Actually mistisa. Ayun, isa pa pala sa mga papayo ko, wag lang puro yung alaga yung gawin niyo. Ayun, ano nyo rin, kausapin nyo rin yung mga alaga ng baboy kasi may pakiramdam naman din yan. Kaya ayun, ito yung alaga namin, nakausap namin nung nakaraan talaga, nagbigay si Peanut ng piglet sa inyo. Actually, na-dispose na natin nung nakaraan. So, dalawa na lang yung natitira. So, ayun lang mga kaliwas, yun lang yung may bibigay ko na update sa ngayon. Ito, malapit na mga anak
natin na lang natin, days na lang yung binibilang natin bago siya manganak. Hindi pa natin alam kung ilang piglets yung ipoproduce niya. Ay, bago tayo magtapos, sana may natutunan kayo dito sa ating content natin for today. And, ayun, kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo nang kalimutan na i-click yung notification bell, pati ay yung subscribe button, and like, pati na rin yung notification bell. So, para updated ka. At, oo nga pala, pahabol pa pala, may Facebook page na pala tayo. So, hindi pa masyadong updated yung Facebook page natin at di ko pa masyadong nasikaso, pero meron tayo Facebook page, so i-follow nyo na lang din ako doon sa aking Facebook page. Ayan. Tingin ka sa camera. Okay. So, ayun lang mga kaligwas, yun lang yung sa ngayon yung update natin for today, and shoutout ulit sa lahat ng subscribers ko, and thank you and see you on my next vlog. Bye bye and God bless sa inyo lahat.